Ha? Nadaya kayo. Nadaya kayo. Dito na lang. Mga kapanalig, kasi ako yung yung tao na sa totoo lang kulang ako sa sa pagmamahal. Kasi kung hindi ako magiging matibay, mga kapanalig, ako rin ang talo eh. Dahil nga lumaki ako, mga kapanalig, na walang may pagmamalaki. So parang nadala ko yun hanggang ngayon. Simulan nang magkulitan kasama si Nuy TV. Good morning! Akit na naman kami, mga kapanalig. Punta kami kila Kadede ngayon. Dahil yun, merong dumating na bisita. Sila raw, Tatay Pandong Journey. So puntahan natin doon kila Kadede. Di raw kaya bumaba dito eh. Sakto gagawa kami kila Kadede. Kaya doon na lang dumiretso. Grabe hingal. Bawat hakbang sa hagdan na to, ramdam ko na ang kirot sa tuhod ko. Pero kaya ko pa naman. Sa wakas. Yung tricycle lang ni Utol ang dadalhin namin, hindi na ako magdadala ng motor para sama-sama na kami dito. Konchowi na. Hop, sasakyan. Let's go. Tama na kami kaya. Kanina pa raw nasa gin house sila Tatay Pandong, kaya bilisan na natin. Nakaschedule talaga ang pagkuha namin ng kawayan para sa kubo ni Kadede. Pero dahil may bisita, makipag-banding muna tayo. Dito na tayo sa Ginhaw. Parang isang oras ata naghintay sila Tatay Pandong Anong oras mo kayo dumating? Grabe, anong oras na? Pasensya na ho. Nag-edit pa kasi. Alam ko na yun. Lagi mo nung Pogi nyo pala sa personal, sir. Wow! Thank you. Agila. Kuya. Liga. Kuya. Oy. Presko po dito, no? Sa New Zealand. Doon pa sa baba. Ay, sa wakas. Parang ni mga pula. Doon pala. Kaya naman, tagal natin sa pagagintay. Oo. Nagkita-kita doon. Alam nyo ba, mga kapanalig, binigyan tayo ni Tatay Pandong na sombrero. At talagang quality naman talaga pag ginawakan mo. Maraming salamat po pala, Tatay Pandong Ang dami kong nalaman kay Tatay dun sa kwento niya, tungkol sa pangalan ng kanyang channel. Dahil pala kay Idol yun. At kung ano-ano pa yung iba, hindi pwedeng sabihin Hindi, joke lang. Ayan. So, nakatapos na kami kumain dito. Maraming salamat ulit kay Tatay, no? At ayan, binigyan rin si Kadede. Hindi favorite ang nakuha ko. Kulay mink. Walang mink. Walang mink. Magkasombrelo ba si Tatay Pandong ng pink? Syempre si si Kuya, si Kautol at ayan. Mahilig pala kayo sa sa mga team po ng basketball. Kasi yan ang content ko eh. Ito Collection. Tapos binibenta rin. Pero wala kayong team na talagang paborito na wala. Talagang lang kung sino lang talagang kahit anong team. Una, hilig ko lang mangulek ng sombrero. Ngayon, madami ko na ng koleksyon. Ngayon, pinadala ko sa dito sa Pilipinas sa mga anak ko. Sobrang dami, may benta na yun. Nagtayo siya ng shop doon sa Piela. Ayun, pinaano niya. Ang ganda. Ngayon, hindi lang sombrero, mga ganito na vintage na t-shirts, Carhartt na pantalon, lahat ng mga vintage na damit, yung jerseys, yun binibenta niya na ngayon doon. Kung gusto niyo nga pala mag-abel. Ayan. Kasama ko tayo. Sige. Pagpapromote. I-add nyo yung Facebook page ng anak ko, si Ferday Pakinggan Sailon. Yan. At para makuha nyo yung mga details ng mga sombrero, sapatos, may mga vintage, may new gen na sombrero, may
vintage t-shirt, mga sport t-shirt. Ayun. Yan. I-PM nyo lang siya para makuha yung details kung isiship siya or for pick up or Okay. kung magkano or anong size. Okay. Maraming salamat mga kapanalig. Yun, kukunin natin yung ano ngayon, yung Facebook page po ba? page. Mamaya para may ano natin yung mapakita natin sa screen yung kanyang Facebook page. Ayan. Sa lahat po ng gusto bumili sa akin, bali ano to, $100 lang po. Papadala. Binenta yung bigay ni tatay. Ang ganda kasi quality talaga oh. Ano, hindi ako mahilig sa team ng basketball, pero mahilig rin naman ako sa sombrero, lalo na ngayon na nababawasan na. Kailangan na nating itago-tago, manipis na. Sasama ka namin sa sa bago namin tayo na na community. Ano po 'yun? Sword Team Kalbo. Ito po yun. Totoo po ba? Kasama si Joke, Sino ba mga kalbo doon? Pasok na pala. kasama si Joke, pati nga si Chong nakasama kahit Facebook. Sino ba tong maingay? Si maingay. Si manipis na. Tulay. Parang manipis na, si Tolis kasali rin mo yan. Hindi. Kasi sa US binuo yun, sinama na rin yung mga nandito na sina Joke, sumama sila, sina Chong. Ang founder namin is si Eric J. Corpus. Yung nasa California rin. Kalbo po yun. Tinanong pa kaya natin kalbo. Ako hindi pa naman ako kasama nung magkausap kami ni Mami Kay. Kasi yung asawa niya kasama namin si Mr. K. Sabi niya, Tatay Pandong, kalbo ko na rin pala. Sumama na sa grupo namin. Wala po akong alam So, basta ako tinutukoy ko lang yung akin Kaya pwede ka na sumama. Kasi ito akin medyo may takip pa may aparador pang pang takip na ganun. Mamaya pala abangan nyo sa magluluto kami doon kila Kadede. Abangan nyo sa vlog ni Ay ka ba magluluto, Tal? Ano po ba yung nyo, Tay? Dinala nyo pong lulutuin? Bumili ako ng baboy sa tindahan ng baka. Nadaya kayo. Nadaya kayo. Kasi doon, di ba mga tindahan ng baka na andyan? Baboy yung hinahanap ko. Bumili ako ng baboy sa tindahan ng baka. Sa may boundary. Oo, kasi nakapila na halos lahat dyan Kaya yun, abangan nyo na lang po sa mga... Kasi kung akong bibilin, matagal pang palambutin. Opo, tama nga naman yun. So abangan nyo lang po sa mga vlog nila at kung ano pa po ang mga mangyayari dito. Maraming salamat po. At dito na lang po, hindi pa tapos. Si Kautol pala magluluto. Kaya kailangan patunayan ni Kautol na masarap siya magluto. Kasi sinasabi lagi natin sa vlog pag nagluluto siya sa Kampanalig na masarap. Kailangan mapahanga natin si Tatay Pandong. Sa Tatay Pandong pumunta. Oo. Maririnig yung reaction mo mamaya. Marami ba sili dun? Hindi. Naka-ready na ba yung isang box ng Magic Sarap? Para sa hindi bawal yun. Kasi ang dami na kasi nauuso na ngayon ng pampalasa mas masarap pa rin natural. Lalo na kami ngayon puro gulay-gulay lang kami. Hindi mo masyadong pinagbabawal yung pagmumure, di ba? Hindi. Mamaya marinig Tapos na kami kumain. Kapanalig, doon sa Amerika, ang single cents or 1 cent is penny. Penny. Paano kung marami? Paano? Penny. Pwede ba natin isama yun dito? Pwede. Pwede yan, kasama yan. Penis pa nga. Si Tatay Pandong pala biro pala sa personal to. Marami tayong matutunan dito. At nandito na tayo kay Kadede. So dito kasi magluluto. Ayan, maya na lang tayo mag-usap. Baka gusto po magduyan. Paano pag dumating yung kamatis? Di ba, wala pa naman tanim ngayon Mga kapanalig, ayan. At nagkasarapan na nga po kami sa kwentuhan. At tutuloy na rin sila Tatay Pandong. Ayan. Thank you. Sige po. Kapanalig. Ingat po kayo Ayan. Kuya ko pala sa Eagles yung kuya ni tama? Kuya ni Tatay Pandong. Maraming salamat ulit kay Tatay Pandong dito sa talagang solid na cup na bigay niya. Talagang quality At ngayon mangunguha naman kami ng kawayan para doon sa kubo ni Kadede. Alright? Ilang peraso lang naman yun, di ba? Mga 20 peraso ba? Kawayan? Dalawa muna.
Nandito na tayo ulit sa kuha ng kawayan. Hinihiling ko lang sana na wag naman umulan para dire-diretso na yung pagkuha namin ng kawayan. Pawis na ako sa mga oras na to pero hindi pa tapos ang trabaho. Hakot naman tayo. Dito na lang. Diretso! Okay. Nakakuha na tayo. Grabe. Ang bigat ng binuhat ko. Mga ano yun, 30 kilos. Bigat? 30. Pawis ko. Ay. Yan, nakakuha na tayo pero sariwa pa yung mga kawayan. Papatuyuin pa namin mga kapanalig. Kailangan matuyo para hindi masira yung pinakapamakuan niya o pumutok. Ganun kasi sa kawayan mga kapanalig. Pag hindi pa siya magulang, mahirap pa ang ano yun. Masisira, puputok pa. Mag-aantay ng bukbok. Oo, magkakabukbok. Kaya kailangan patuyuin muna yan. Yung layang-laya mga kapanalig, no? Alam ko naman na alam nyo na yan mga kapanalig. Kinikwento ko lang. Paglaya na kasi wala nang Bawal. Hindi, wala nang bawal, malaya wala na. nang putok. Wala nang putok. Oo, nag-deodorant na yun. Kayumot, pagod na pagod to. Ganda pala ng gupit ni Kayumot, no? Ganyan niya, pre. Wow. Army cat. Bagoy yun. Pero bagay sa'yo yung mababok. Ba't ka nagpagupit? Bagay sa'yo yun, parang watchlay datingan. No? Pagupit kang ganda sa kanya yung pakimpi na ganun eh. Gusto ko rin siya yung kimpi kaso lang walang magawa eh. Gusto. Mahirap na. Ang oras natin ngayon mga kapanalig ay 2:47 na po ng hapon. Itutuloy na lang namin sa ibang araw ang paggawa ng kubo ni Kadede. Medyo gipit na kasi kami sa oras. Wow, ano yan para? Suka? Maasim ba yung suka na yan? Oo nga no. Naamoy ko pala maasim na eh. Sarili ko ba yung naamoy ko o yung suka? Suka no. Asim no. Amoy pa lang eh. Asim! At oras na po para kami bumalik sa Kampanalig at iwan muna namin si Kadede dito sa bahay. Pare! Bigat ka! Ako si mama mabibigyan eh. Ah! Basta yung mga pinayo ko sa iyo, pre. So uwi muna kami mga kapanalig para makapag-edit pa at makapagpahinga rin. Ito yun. Sabado na po ngayon, linggo bukas. Hanggang bukas na lang naman sa Parisima Samba tayo dito. Oo, kasi gagawa nga po yung nabanggit ko sa inyo yung kubo. Ano ba plano ng kubo na yun? Basta kubo? Oo. Okay, sige. Abangan nyo na lang po sa mga vlog nila mga kapanalig kung ano yung kubo na gagawin nila. Okay? Wala akong dalang motor ngayon kaya ayun. Nakita nyo naman 'di ba, sabay-sabay kami pumunta dito kanina. Nabubulol na ako ah. Sakay na tayo sa tricycle. Yay! Nakasalaw pre. Bye-bye ka Dede! Let's go! Uwi na! Baba tayo. Oop. So yeah. Nandito na tayo. Hello. How are you guys? Inuubo na si Concho ah. Concho. Nandito na rin tayo sa Kampanalig. Magpapahinga lang ako, tapos daldala na ulit. Hapon na naman. Nakaligo na ako mga kapanalig. Nakapaglagay na rin ako ng gamot dito sa anik-anik ko. Dito na tayo sa taas. Excited na ako kumain kasi ang sarap ng luto ni Utol dun sa may. At wala na naman magawa ang mga panot. Kaya eto, daldalan muna tayo mga kapanalig bago sumapit yung gabi. Oh,
Gusto mo rin mag-vlog, Peklat? Sumasabay si Peklat ah. Makwentuhan muna tayo dito. Maraming salamat mga kapanalig sa pagsubaybay ah. Kahit ito lang yung vlog natin, puro daldalan. Palagi ko naman inuulit sa inyo yan at nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit dito lang umiikot yung ating content sa ngayon. At yung sa mga naghihintay po ng may nabasa ako na na namimiss raw nila yung paggawa ko ng art. Marami na po akong plano. Kumukuha lang ulit ako ng salida mga kapanalig dahil nga naging busy rin tayo nung mga nakaraan, no? May mga naging bisita tayo at may mga inasikaso tayo. Pag okay na po, itutuloy na natin yung mga paggawa. Kasi ngayon mga kapanalig, inuunti-unti nga namin yung kubo ni Kadede, no? Na maayos. Kaya madalas din kaming pumupunta doon at hindi ko rin magawa yung mga dapat kong gawin dito. Syempre kailangan nating suportahan si Kadede doon sa paggawa ng kanyang kubo. Pero yun nga, gagawa rin nga sila ng kubo dito. Nabanggit ko naman po yun, no, doon sa baba. Kaya ayun, medyo titigil muna kami sa paggawa doon dahil kailangan patuyuin pa yung kawayan na ikakabit doon sa pinakasaig ng kubo ni Kadede. So magpo-focus muna sila dito sa paggawa at ako makakapag-focus din sa paggawa ng mga art na gusto kong gawin mga kapanalig, no? Kasi nga, kwento ko lang, si Kadede po kasi ang pinaka magiging utak o nakausap ng aking kapitbahay o kalapit bahay dito na gagawa. So kukunin niya si kuya na magtatrabaho at sahuran, ayun ang pagkakaalam ko, pati si Kuya Luni sa taas. So ako po, syempre kailangan ko mag-vlog. So dito lang ako sa kung ano yung mga pwede kong magawa sa Kampanalig. Dadalaw-dalawin ko na lang sila doon kung ano yung mga ginagawa nila. Okay, habang tumatagal mga Kapanalig, no? Habang tumatanda tayo, ayan, mas nakaka-pressure, no? Pati sa part ko rin. Biglang ako mga Kapanalig sa likod ng camera. Marami din akong pinagdadaanan na mga problema. May mga iniisip din ako sa utak ko na gusto ko rin masolusyonan kung paano, no? Kasi nga ako bilang isang full-time vlogger mga Kapanalig, nag-iisip din ako ng mga bagay na kung paano ko pa mas mapapaayos din yung buhay ko, ganyan. Kasi mga Kapanalig, ang hirap na bumalik sa dati, no, na kung ano ako. Mga Kapanalig, kasi ako yung yung tao na sa totoo lang kulang ako sa sa pagmamahal, no, nung bata pa ako. Kulang talaga, as in kulang ako sa pagmamahal ng tatay, yan, kulang ako sa pagmamahal ng ina. Kaya ewan ko, parang yung puso ko ay naging na rin, nasanay na, naging matigas kasi lumaki nga po ako sa side ng lola ko. Nakwento ko na ba sa inyo yun? Yun naman, gusto ko lang share yung buhay ko. Talagang ang hirap noon mga Kapanalig dahil ang baong ko lang noon 5 piso para makapasok sa sa school. Tapos mo pa yan, titipirin mo pa yon. So ang nag-alaga lang talaga sa akin ang lola ko mga Kapanalig. Doon ako lumaki. Kumbaga sa side ng papa ko hindi ako lumaki dahil nagkaroon na nga ng ibang pamilya. At yung mama ko naman, nagkaroon na rin ng pamilya sa Iloilo. Yun, kumbaga lumaki talaga ako na parang nag-iisa. So hindi naman sa part na talagang walang kasama na nag-iisa, yung parang kulang sa aruga, sa pagmamahal. Kaya siguro lumaki na rin akong matibay, na sanay na sa hirap, at natuto na rin kontrolin yung damdamin kung paano. Kaya nakaka-pressure sa akin mga Kapanalig na syempre dati hindi naman ako as in kilala na tao, na talagang hindi naman sa nasa mababang level lang ako. Na sa panahon ngayon kasi hindi naman marami kasing nakatingin din sa pag-unlad mo, sa paglago mo. Kaya marami na ring nag-expect sa'yo, no? Dahil iniisip nila na parang iba na yung estado ng buhay mo. Kaya nakaka-pressure din na bumalik sa dating sa dating buhay. Kaya lahat ng pagsisikap at lahat ng paraan ay ginagawa ko para mapagtagumpayan
itong mga kung nasan man ako ngayon mga kapanalig, kaya kahit anong pagsubok at kahit anong mangyari, tinitibayan ko yung loob ko, no? Kasi kung hindi ako magiging matibay mga kapanalig, ako rin ang talo eh. Hindi rin madali yung naging buhay ko, no? Kasi ano eh, parang tumayo talaga ako sa sarili kong paa. Tapos may mga challenge na dumating sa akin na parang sinusubukan yung pundasyon na nagawa ko bilang ako ngayon, na kung hanggang saan ako. Yun, awa naman ng Diyos, lahat yun na nalagpasan ko dahil sa pagkokontrol sa isip, no? May mga bagay kasi na dapat na lang din, babaliwalain mo o iintindihin mo na lang. Yun lang. Ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo tungkol sa buhay ko mga kapanalig, tungkol nung mulaan pagkabata ko. Teklat, nagkukwentuhan kami, sali ka. Yun nga, simula nung pagkabata ko mga kapanalig. Kasi talagang dati hindi ako lumaking marangya. Talagang hindi ko rin iniisip eh. Hindi ko rin na-imagine na nakarating ako sa estado ng buhay ko ngayon na nai-enjoy ko yung ginagawa ko. Sabi ko kasi dati, hindi ko alam kung saan ako makakarating, kung makakapunta. Sa totoo lang mga kapanalig, real talk lang, no? Sa panahon ngayon, kung wala ka, hindi ka rin papansinin ng ibang tao, no? Kung parang ka lang, mananatili ka sa mababang level, parang lang to, no? Real talk talaga, no? Talagang babaliwalain ka nila, tatapak-tapakan, mga ganyan. Talagang nangyayari yon sa tunay na buhay. At yun, kailangan mo talaga magsikap po, yun ang punto, para hindi mo maranasan yung mga ganung bagay. Kaya sa anak ko, kahit hindi kami ganong nakikita, talagang yung suporta ko sa kanila, talagang binibigay ko, no? Yung sobrang suporta para maramdaman nila na kahit hindi man kami nagkakasama, meron silang tatay na anda nilang takbuhan, di ba? Hindi makakausap nila, di ba? Makausap kami sa chat, sa mga financial problem, di ba? Sa schools. At ayun ang isa ko pang iniisip hanggang sa paglaki nila, pagdating ng college, na talagang sana kaya ko pang ma-maintain at gumanda pa nga. So kaya maraming salamat po talaga sa inyong suporta sa akin, no? Sa walang sawang suporta. May mga bagay akong nagagawa sa buhay ko na mali, pero hindi pa rin ako pinapabayaan ng taas ng ni Lord, no? Hindi naman sobrang bigat ng maling-mali talaga na marunong rin naman kasi akong humingi ng tawad, at marunong din ako magdasal. Dami ko na namang daldal, no? Wala lang, gusto ko lang magsenti habang pasapit na yung gabi. Wala na rin naman ako magagawa ngayong araw na ito kundi manood ng TV. So wala, lalamunin lang tayo ng katamaran pag nanood ng TV. Kaya sabi ko, mag-vlog na lang ako kasi manood ng Netflix. Pwede namang mamaya yung kung talaga wala ng time, kung gabing-gabi na talaga, no, tsaka na lang ako manonood kasi sayang din yung oras na tumatakbo, no? Kesa ipagliwaliw ko, kausapin ko na lang kayo at nakapag-update pa ako sa inyo mga kapanalig, at nagkaroon pa ako ng vlog. Sa mga silent subscriber ko dyan, mga silent viewers, maraming salamat, no? Kasi minsan ako kasi yung taong hindi ko mapaliwanag yung sarili ko mga kapanalig. Paano ba yun? Yung parang nandito na ako sa posisyon ko na to, tapos yung edad ko ay nasa 33 na, pero ang tingin ko sa sarili ko ay parang wala lang. Yung parang nasa social media ako, nasa mundo ko ng social media, kahit pa paano may nakakilala sa akin, pero ang ko lang na parang wala lang, parang normal lang, parang ganun.
hindi ko na, minsan, pag nakakasalamuha ako ng tao na parang ang nararamdaman ko ng normal lang din. Parang hindi hanggang ngayon, hindi nagsisink in sa akin na may mga umiidolo na rin sa akin, may mga sumusuporta na rin sa akin. Parang ang baba ng tingin ko sa sarili, parang ganun ba? Parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko, mga kapanalig, no? Parang hindi ko, minsan nga gusto ko nang sabihin ko, oy Louie, iba ka na. Parang ganun. Huwag mo naman masyadong yung sarili mo. Maliitin mo yung sarili mo. Dahil nga lumaki ako, mga kapanalig, na walang may pagmamalaki. So parang nadala ko yun hanggang ngayon. Sabi ko, yung mga taong nakakasalamuha ko, kahit papaano, iba na rin ang tingin sa akin yan. May paggalang na rin at medyo mataas na rin ang pagtingin. Kaya sa akin, no? Sabi ko ganun. Kaya huwag ka na rin mahiya at huwag mo i-down yung sarili mo. Ganun ang kinakausap ko. Kasi parang ganun. Parang wala. Hindi ko na masabing walang believe sa sarili, pero parang hindi ko maramdaman sa sarili ko kung ano na yung nararating ko ngayon, 'di ba? Oh, 'di ba may mga influencer na talagang mararamdaman mo sa mga post nila, so sa mga dating nila na talagang influencer ang datingan, yung mga ganun. Pero ako, kunyari, uwi ako, ganyan, pumunta ako sa palengke, parang normal na tao pa rin naman ako, mga kapanalig. Ang pinupunto ko lang na medyo iba na rin yung kalagayan ko ngayon dahil nga may nakakakilala na rin, di ba? Ewan ko ba, hindi ko ma-explain sa sarili ko eh. Hindi ko ma-explain kung paano ko talaga, kung ano yung nararamdaman ko. Dapat nga, sabi ko, medyo ipagyabang mo naman yung sarili mo na parang ganun, para naman basta parang normal lang din yung tingin ko sa sarili ko, mga kapanalig. Normal lang. Oh, normal na tao lang naman ako eh. Pag may nakakasalamuha nga akong tao, pag ano ko sa sarili ko, ano kaya tingin nito sa akin? Parang ganun. Tinitingnan ba ako nito as isang influencer o tinitingnan ba ako na isang tao? Ano ba, insecure ba ako sa sarili ko? Baka konektado lang to sa mga pinagdaanan ko sa buhay nung bata pa ako, kaya hanggang ngayon talaga hindi ko alam kung bakit ako ganito. Kaya pag may problema ako, mga kapanalig, sa panahon ngayon, ang sarap na lang manahimik, ganun. Pag may problema ka sa isang tao, sarap na lang tawag dito, umintindi, ganun, kaysa makipag-away. Kasi wala rin naman kakaantungan eh. Lalaki lang. Parang syempre habang tumatanda tayo, nagmamature na rin tayo. Gusto ko talaga yung na lang yung peaceful na buhay. Gusto ko na lang yung tahimik, mga kapanalig. Kasi pag meron kang pag meron kang iniisip na mabigat, hindi ka makapag-focus, hindi ka rin magiging masaya eh. Pag may iniisip kang medyo nakatampuhan mo, nakagalit mo, yung mga ganun. Kaya sabi ko, kaysa pa palakihin yan o kaya pag-away ka, di bahala na lang sila kung anong isipin na sa'yo, basta ikaw tahimik ka na lang, parang ganun, para hindi na lumala. Dami ko na naman na share sa inyo, di ba? O yan, gabi na naman. Malamok talaga dito pag ganitong oras eh. Kaya doon na lang tayo sa loob ng bahay. Huwag kayo mainip mga kapanalig ha. Magpasok ng bare months talaga. Mayayariin na natin yung ibang part ng bahay. May nababasa ako sa mga comments na excited na sila eh. Kaya don't worry. Naka pala? Nakatawag headset. Ay, nanonood na kayo ng Tanggol ha. Hindi ko talaga nasubaybayan niya si Tanggol. Sa sunod ga. Kaya ibubumi baraton ko. Yeah. Relax muna. Bukas linggo. Linggo na naman. Woo! My goodness. 'Di ba? Nakatapos na naman tayo ng isang vlog sa kadaldalan ko, mga kapanalig. Kaya maraming salamat po sa pakikinig sa aking mga kwento, sa aking mga daldal. Salamat po sa sa walang sawang pagtingin sa mukha ko. Hindi po ako nagsasawa sa mukha ko. Maraming salamat talaga. Hindi ko pa alam kung ano yung mga gagawin namin bukas. Update na lang. Dahil naman linggo, pwedeng magpahinga.
pwede mag-relax muna, pero dahil masipag tayo, mag-iisip pa rin tayo ng mga gagawin para hindi naman tayo matenga. Kasi ganun pag wala rin akong ginagawa, kung ano-ano lang din iniisip ko, kaya mag-vlog na lang tayo kahit Sunday. Gagawa tayo bukas ng kung anik na kung ano yung makikita ko dito. So hanggang dito na lang mga kapanalig, no? Maraming salamat po talaga sa pagsubaybay. I love you all mga kapanalig. Palagi tayo lahat mag-iingat. Mwah. Simulan nang magkulitan kasama si Inoy TV.